So, ito yung pangalawa, mga kababayan. Ano nga ba yung pangalawa, Ken? Ito na, mga kababayan, yung pangalawa. Dito tayo kay Senador Marcoleta. Nako po, like po kayo, mga kababayan. Kay Senador Marcoleta po kayo, mga kababayan, ang ating pag-uusapan. Ito na. Mga kababayan, Ma'am Anita Hapon, may love shoutout po, and kay Galanting Hayop, may love shoutout po. Diba, mahirap kasi ngayon sa mga vloggers, pagpakilala kang taga-suporta ka ni BBM, may mga spy yan sa kanila. Sabi ni Galanting Hayop, Kent, matagal ka na ba sa politics? Napakagaling mo kasi. Hindi naman, Ma'am Maria Fipalisok. Actually, nag-isko ako dati. Bago kasi tayo mga kababayan, no, bago natin i-tackle yung mga issues dito sa balita. Syempre, nagbe-base lang po ako sa balita. And then, kung ano man po ang nasa balita at kung ano man po yung aking nalalaman at aking nababasa, i-sinishare ko po at dinadagdag. Katulad nito, mga kababayan, kay Marcoleta. Kung naalala ninyo, si Marcoleta po ay haharap na po or makakaharap po niya ang kasong forgery, no, kasi siya po ay nagsisinungaling sa kanyang natanggap na 112 million na donation na ang sabi nga niya sa Net25 program na hindi daw po niya ipinangalan, no, kung sino po ang mga nagdo-donate. Ngunit ang sa SOSE po niya, yung SOSE, no, o sa COMELEC, ay hindi po niya idiniklara kung sino ang mga nagdo-donate. Kasi inako po niya na pera daw po niya lahat yun, mga kababayan. Ulitin ko ha, inako po ni Marcoleta sa SOSE, nilagay po niya na pera niya yon sa sarili niyang bulsa, ngunit kwininto po niya. Alam ko namang matalino ang DDS, kaso lang hindi po totally. Hindi sila totally smart, but totally stupid. Yeah? Hindi man totally smart, pero mga stupid nga lang. So, ang SOSE ni Marcoleta na i-declared niya sa COMELEC yung gastos niya nung kampanya nung 2025 last May, no, nung tumakbo siyang senador, 112 million. Mga kababayan. Nilagay niya doon, nilagay niya doon pera daw niya. Nilagay niya doon galing sa sarili niyang bulsa. Ngunit mga kababayan, wala na sanang problema yon. Ngunit pumalpak Kasi bakit? Kung pera niya yon, 112 million, bakit 52 million lang ang salin niya? E di sana 152 o 170 something million ang pera niya sa salin. Kung kasali yung 112 million na ginamit niya noong kampanya. Ang problema lang mga kababayan, nilagay niya kasi doon pera niya, pagdating sa salin, kulang. 'Di ba? So doon siya na butasan. So ngayon mga kababayan, okay na sana 'yun eh. 'Di ba? Okay na sana 'yun. Ang problema lang, kwininto pa niya. Di mas lalo siyang nabubutasan. At higit sa lahat mga kababayan, wala naman sanang problema 'yun, walang nagtatanong yung kadaldalan kasi ni Marcoleta, ayun ang nangyari. Nabisto. Ito po 'yun mga kababayan. Ito salin ni Marcoleta, wait lang ha mga kababayan, Marcoleta sa Net25. Ito ang mga kababayan, mali ni Marcoleta. Kaya ko lang kinukwento ngayon para malaman ng taong bayan na ang Pangulo, wala siyang gusto, hindi niya sinabi na wag mo kong unahan. Hindi, nandun ako, kami dalawa nag-usap. Hindi ito. Pero, para sabihin mo kung sino yung... hindi ka merong batas. Hindi ko alam, hindi ko alam siya. Kung meron o wala. Yan, hindi maghanap sila. Hindi pwede, hindi ko gastahin. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil kasi kagustuhan nila na manalo ako. Pero gastahin ko talaga. Hindi ba, baka sabihin naman ng COMELEC, parang mali yung ipinal yung SOSE kasi hindi dapat pala, inilagay niyo yan sa contribution. Anong nakalagay sa COMELEC? Sinasabi ba? Doon sa pagsasabit ng SOSE. Nakalagay nga doon, pag naglagay ako ng contribution, pipirma ako ng acceptance of deed. Bakit? Krimen ba? Yun mga kababayan. Dito siya sumabit. Kasi
wala naman daw batas laban sa ganon, mga kababayan. Sa COMELEC, wala daw batas na hindi ka maglagay ng sinong nag-donate, sinong na ganyan. Kaya daw hindi niya nilagay kasi pipirma daw siya doon na siya'y nakatanggap. So bakit papatayin ba siya kung aminin niya kung sinong nag-donate? O baka ang mga nag-donate dito kay Marcoleta, mga illegal? Yun ang tanong ngayon, mga kababayan. Madudubli to eh. Madudubli to, mga kababayan. Kasi bakit? Ganito yan eh. Ganito yan, mga kababayan, madudubli ang question yan. Bakit ka natatakot na ilabas ang mga pangalan ng nagdudunit sa'yo? So sino ba sila? Mga kriminal ba yan? Mga drug lord ba yan? Yun kasi ang katanungan ngayon, mga kababayan. At dahil dyan, sa pagsisinungaling niya na hindi niya isinulat kung sino ang nag-donate, wala siyang nilabas na pangalan, kasi daw utang na loob na lang daw yun. So ito po, mga kababayan, ngayon ang kakaharapin ni Marcoleta. Ito po mula po sa Inquirer.net. Ayan po, mga kababayan. Ayan po, mga kababayan, ang nilabas ngayon ng Inquirer.net. Actually po is, ano ba yan? 22 hours ago. Kahapon ito. Ito po nakalagay, mga kababayan. Senator Rodante Marcoleta is facing a perjury complaint before the Office of the Ombudsman for reportedly publicly acknowledging that he received 112 million in campaign donation during a televised interview. Ayan na nga, dito siya ngayon, mga kababayan. Hindi naman ito po pwedeng burahin ng Net25 kasi nakalat na to eh. Actually, kung manghihingi man ang ombudsman ng kopya, marami po kami mga vloggers ang nagsishare niyan. So ito na, mga kababayan. Senator Rodante Marcoleta is facing a perjury complaint before the Office of the Ombudsman for reportedly publicly acknowledging that he received 112 million in campaign donation during a televised interview while declaring zero contribution in his 2025 campaign finance report. Nako po, mga kababayan, eto na. Bakit nga ba itatago ni Marcoleta? So ngayon, syempre magtatanong tayo, yun bang mga nagdudunit sa kanya? Mga drug lord ba yon? Mga illegal ba yon? Yeah? Mga smugglers ba yon? Kasi bakit ayaw mong i-declare? Sa bagay, wala naman tayong karapatan na i-force siya na i-declare niya, pero kasinungalingan, panlulukot, panglilin lang po yung ginawa niya sa COMELEC. Hindi na rin po naman po ako, mga kababayan, magtaka kung maabsuelto po ito sa COMELEC. Kasi bakit? Si Chis Escudero nga naabsuelto eh. Di ba? So ngayon ito, mga kababayan, babasahin po natin yung naturang link ng Inquirer.net. Ito po. Marcoleta facing, ayan, perjury raps before Ombudsman over campaign donation. So ito po, mga kababayan, no, basahin ko po dito. Ito na. Paul Watchdog Contradaya, represented by Dr. Danilo Arao, along with representative of Advocates for Public Interest Law, Attorney Dino De Leon and Alex Lacson lodged the complaint against Marcoleta on Friday. Naku po, mga kababayan, 3 abogado pala ang nag-complain kay Marcoleta sa ombudsman. Naku po, hindi lang himas-rihas ito, makukulong matatanggal pa ito. Ito, Paul Watchdog Contradaya, represented by Dr. Danilo Arao, ayan, along with representative Advocate for Public Interest Law, Attorney Dino De Leon, and Alex Lacson lodged the complaint against Marcoleta on Friday. Naku po, mga kababayan. In a 15-page complaint, the groups pointed out that Marcoleta's action is specifically his admission of receiving the campaign fund during the November 7 broadcast of Saganang Mamamayan constitute perjury under Article 183 of the Revised Penal Code. Under the Article 183, perjury occurs when a person makes a statement under oath on a material matter before a competent officer with willful and deliberate falsity, and where the statement is required by law for a legal purpose. Nako, eto na, Marcoleta. Hindi yata naintindihan ni Marcoleta to kasi sabi nga ni Attorney Carpio, no, Attorney Antonio Carpio, na mababa nga daw ang quality ng pang-iisip ni Marcoleta. O eto na, the penalty for perjury under the Article 183 range from 6 months in jail, maximum term
of Arresto Mayor or Arresto Mayor to 2 years and 4 months imprisonment, minimum term of prison correctional. Naku po, makukulong po siya mga kababayan ng 6 months to 2 years dito sa kasong perjury according sa Article 183. Naku po mga kababayan, Diyos ko po, hala, Diyos mio Marimar, si Marcoleta makukulong. Ito pa, sunod mga kababayan. As a lawyer, he Marcoleta know, ayan nakalagay, as a lawyer, he Marcoleta know the legal consequences of submitting a false sworn statement, but he nonetheless elected to misrepresent his contribution to shield his donors from being identified. They also said in their complaint. Nako po mga kababayan, bakit nga ba nagtatago sila ng mga nagdudunit sa kanila at bakit ayaw nilang sabihin? Wala namang masama na ilabas. Ang tanong kasi mga kababayan, baka nga galing sa illegal yan. Wala naman tayong karapatan na i-force, na mag-submit si Marcoleta na mga pangalang nagdudunit sa kanya. Okay na sana yon. Yeah, yung sinabi niyang pera niya galing sa bulsa niya, kasi sa salin pwede namang dayain yung salin, alam naman natin yan. So wala na sanang umiiyak doon. Ang problema doon sa interview kasi sa Net25, ningal-ngal kasi, yeah? Makuda kasi si Piloka, ayun sumabit siya. Kaya ngayon mga kababayan, hindi po tayo magtaka na ang bawat Pilipino ay meron pong doubt, di ba? May mga doubt mga kababayan, ang mga Pilipino na bakit ayaw niyang pangalanan? Bakit ayaw niyang sabihin at bakit isikreto? Saan ba galing yan? Siyempre mapapatanong tayo ngayon. Ngayon, mahaharap siya sa kasong perjury under the Article 183 sa Revised Penal Code at makukulong siya ng 6 months to 2 years. At higit sa lahat, mawawalan pa siya bilang senador. Matanggalan pa yata siya kapag i-proceed pa to sa COMELEC. Kasi iba yung sa ombudsman, iba yung sa COMELEC. Sabi niya sa interview niya, mataas na government official at yung isa ay may company. Nako, eto na. Mataas daw na government official. At yung isa may kumpanya pa. Yan ang problema ngayon, mga kababayan. Yan nga ang sinasabi ko eh. 'Di ba? Ito, baka siguro galing sa mga Diskaya, o baka siguro galing kay Sara Duterte, o baka siguro galing sa mga negosyante, 'di ba? 'Yun lang naman eh. Mataas na government official, di kay Sara o di kay PBBM galing. Tapos yung isa, negosyante, baka naman Sara Diskaya. Negosyante yan 'di ba? Kontraktor. Nako, so delikado siya. Yes, Ma'am Maria Fipaliso. Walang problema doon sa salin niya kung hindi nag-match doon sa sose. Ang problema lang kasi kay Marcoleta, wala pang, alam nyo, ulitin ko mga kababayan. Ang social media kasi, hindi po siya korte na magpaliwanag ka. Kung merong nag-file sa iyo ng kaso, doon mo yan harapin sa korte. Hindi ka magpapaliwanag sa social media. Kasi, hindi porket nagpaliwanag ka sa social media ay safe ka na. Hindi. Mas lalo kang mabubutasan. Diba? Wala namang nag-complain sa... Alam mo naman sa social media, pag sinabihan kang tanga, sinabihan kang bobo, tanggapin mo na lang sokmed yan eh. Pero kung may nagkaso sa iyo kasi bobo ka, harapin mo in case, not in sokmed. Diba? Wala pa nga kasing nag-complain, nauna na siyang nag-explain. So anong nangyari ngayon, mga kababayan? Eto na. Eto na yung nangyari ngayon. Wala naman yan, di mapapanagot yan si Kalbong Aso, sabi ni Brady Makulangan. Wala talaga yan, mga kababayan. Pero pagdating na kay Boying, si Boying yan eh. Di ba? Malay natin, galing kay Chabit, di ba? Kasi negosyante din si Chabit. Kaya sa totoo lang mga kababayan, sumasabit na din siya. Kasi sa sobrang kadaldalan, nako, okay lang sana, dapat ang ganon kung halimbawa may nagreklamo, katulad ngayon, may nag-file ng complaint, 3. Di sana ngayon na lang dapat niya sinagot. Wala pa kasing complainant, wala pang nagreklamo sa kanya, sinagot na niya doon pa sa interview sa may Net25 channel. Di ngayon kumalat yan ngayon. At ito pa mga kababayan, bukod sa sinabi ni Marcoleta na
wala daw kaso, wala daw magiging ikaso sa ganyan na hindi niya paglagay ng tama doon sa sose, sa Comelec. Sabi pa niya, wag na daw maghanda ng Noche Buena kasi dagdag gastos lang daw. Alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, ganito yan eh. Nirerespeto ko ang relihiyong Iglesia ni Cristo. Pero wag po kayong magdikta sa taong bayan. Relihiyon ninyo ang atupagin ninyo. Kung anuman ang paniniwala ng mga Kristiyanong Katoliko or ibang relihiyon, huwag niyong diktahan. Ang Noche Buena, hindi pa nabuo ang relihiyon ninyo, nandyan na. Huwag niyong pakialaman kung anuman ang gusto ng tao. Diba? Oo, wala kaming pakialam sa relihiyon ninyo, nirespeto namin ang Iglesia ni Cristo. Kung ayaw nyo ng Pasko, choice nyo yon. Kung kami gusto namin ng Pasko, choice namin yun. 'Di ba? Oo, kasi tandaan ninyo, hindi pa nabuo yung relihiyon ninyo noong 1940. May Noche Buena na. May Christmas na. 'Di ba? Kaya kita nyo, sabi ni Marcoleta, gastos lang daw ang Noche Buena. Wag na daw maghanda. Potrages na yan. Huwag ka mangialam. Kasi kami, hindi namin pinapakialaman kung wala kayong Pasko. Di ba? Eh, kung yun ang paniniwala ninyo, panindigan nyo. Kasi kami ang paniniwala namin, ito eh. Di ba? Wala kami kami ba? Pinapakialaman ba namin na hindi kayo nagsiselebrate ng Christmas? Hindi naman ah. Di ba? Pinapakialaman ba namin na hindi kayo kumakain ng dugo? Yeah? Hindi naman ah. Di ba? Kami, huwag ninyong pakialaman kung maghanda kami sa Noche Buena kay tag 500 pesos lang. 'Di ba? Ganun lang, kasimple mga kababayan. Huwag yung pakialaman kung ano man ang desisyon ng mga Pilipinong Kristiyano. Kasi kayo Kristiyano din kayo, kaso lang Iglesia ni Cristo kayo. Bakit? Ni minsan ba pinapakialaman ba namin yung Iglesia ninyo, Kent, mga Iglesia ni namamasko rin sila? Namamasko din ba sila? O akala ko ba wala silang Christmas? Nakasabi kasi ni Marcoleta, huwag na kayo maghanda sa Noche Buena, gastos lang yan. 'Di ba? Huwag ka mangialam. Kung ayaw mo maggastos, di wag. Pero sure ka ba na hindi ka maghanda? Tigil-tigilan mo kami, Marcoleta. Baka nga may Christmas tree pa nga sa inyo ngayon eh. 'Di ba? So yun po yun, mga kababayan, sa side ni Marcoleta.